This 29th of March is our 9th episode. Ito po si Alawad Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Kitty Show, Tarayana Talakian Showbiz Edition. At ito na nga, para sa aming easy round, pag-uusapan namin ngayon ang pag-vault in ng mga fan ni JM Fiang. Kasi nga, lumalaban talaga sila para magwagi at tanghaling Best Love Team sa TAG Awards na ginaganap na mangyayari ngayong katapusan ng Marso sa Chicago, Illinois. So, Mare, ikaw ba talaga ay nananiwala na karapat-dapat talagang tanghaling Best Love Team si J.M. Ibarra at si Fiang Smith? Yeah, Bakit? very much. Bakit? Kasi for one, they are phenomenal. Mhm. After Pinoy Big Brother, di ba, where Doon sila unang nakilala. Fiang Smith was a judge, the grand winner. Grand winner. Oo. Everything followed, Mm. lahat ng magagandang project nagkasunod-sunod. Mhm. Oo. Tapos, una, yung I Want series nila, Oh, yung Ghosted, Oo. na naging Nagka-two season seasons. Yes. show, 'di ba, sa I Want. Ibig sabihin super successful. Mhm. Tapos pangalawa, ang daming commercials nung dalawa. Okay. 'Di ba? Pangatlo, 'di ba napunta na rin sa movies? Dun Yes. sa Shake, Rattle and Roll, nandun Oo. din sila. Mhm. Tapos, and now, may launching movie sila. Yes. Almost Us. Almost Us na ipapalabas na po sa May 6 sa direksyon ni Dan Villegas. And speaking of movies, alam mo ba, yung pelikula ni JM Ibarra sa Cinemalaya last year, it was the biggest hit Talaga? nung 2025 Cinemalaya season. What was- Siya ang number one. What was that movie? Yung movie na parang hinahanap niya yung tatay niya tapos parang panday-panday something. Mm. Oo. Basta it is the number one box office hit-wise sa Cinemalaya Last year. last year. So we have to commend the fact that kahit palas mag-solo at walang Fiang Smith sa equation, kayang mo dala ni GM ng pelikula. And I'm sure si Fiang din, kung mabibigyan ng chance, kaya na rin magdala ng pelikula. Pero syempre, mas perfect ang combination pag silang dalawa ang magkasama. Yeah. Diba? ang nakakaloka dito ang mga kalaban nilang love team sa nasabing category ng best love team, talaga mga Established na. Established timers like Don Bell. Diba? Like that love team na walang nanonood ng show. Ay! Diba? Bakit ayaw mong sabihin? Diba? Yung love team ni Ash Dress. Ay! Dress. Oo, Si Ashtin at saka si at Andres Mulak. Andres Mulak. Will Bea, which is Hi. of course Will Ashley and Bea. Sino yun? Bea who? Luka-luka, ibang Bea. Iba yung Will Bea na yan? Will Bea? Di si Will Ashley nga, tsaka si Bea Si Bea, yung sa O, baka naman- PBB? baka naman O baka Will naman yung... Will Bianca. Hindi. Will Bea, si Bea Binene and Wilbert Ross. Meron Ano ka ba? Meron ganong love team? Oo, doon sa doon sa Viva Fold. That I Oo. don't know. Pasensya Si na po. Wilbert Ross, tsaka si Bea Binene, ano ka ba? May love team Oo. palang ganon. So, Oo. pasensya na. But ang 8 TAG Awards sa Chicago ay mangyayari na ngayong katapusan ng Marso. Diba? Ito ay fan-voted awards ng Best Love Team. At mga Filipino-American community sa Chicago ang nagpasimuno nitong TAG Awards. Diba? So ako, I'm hoping for the best para syempre pa kina JM at kay Fiang. I think they will they will definitely win that award. Okay? Kasi ang dami nilang fans. They are all over. Mhm. Tsaka, alam mo ba, nung in-announce pa lang ng movie nila, my God! Viral Nagkagulo. talaga, oo. Nag-viral talaga. Ilang milyon kaagad yung
yung tawag dito, yung yung nag-view. At ang maganda doon, ang director na, hindi putyo-putyo. Ay, oo, si Dan Villegas, Dan eh. Villegas, iba Diba? yun. Oo. So, maganda rin yung yon training for them. Tsaka As far as making them better actors. si ano kasi, rom-com director na matino, si Dan Villegas. Yes. Tapos, yung jowa niya, si Antoinette Hadaone, di ba? Isa pa yun na magaling. Oo. So, Di ba magjowa sila? Yes. Oo. Oh. They're in very good hands. Kasi baka magkamali ako, baka mag-claim ako na magjowa, tapos madimanda ako, no? Na hindi ko Jowa lang, nagjowa. hindi demanda. Malay ko, no? Ganun na ba ka-sensitive ang lahat? Di ba yung mga di ba? Di ba? Nakakaloka. Well, anyhow, ako, when I saw JM, the Cinemalaya press con a year ago, I was really impressed kasi talagang mukha siyang artista, tindig artista. Pag nagsalita pa, there's something really between his ears. Hindi yung mga ibang mask ni idol na kung ano-ano lang ang pinagsasabi na parang walang Wawa. coherence at walang wawa. Parang ano pa ito ba nakasabi ng batang ito? And, di ba, ang bongga. The first time I saw him was dun sa private screening ng Ghosted. Ay, sabi ko, ang gwapo pala nito sa personal at saka medyo matangkad, 'di ba? Tsaka alam mo kasi siya, ang appeal niya is his yung boyish charm, boyish innocence na parang wala pang manly and worldly demeanor. Desires. Oo, 'di ba? Parang wala pa siyang ganun. Parang out there blooming parang ang kanyang manhood. Para siyang huling lalaking Burhen sa Pilipinas. Oo. Yun ang kanyang branding. Oo. Tsaka yung innocence, yung mukha, 'di ba? Parang Okay. 'di ba? But I like the fact that Fiang is feisty. Oo, si Fiang medyo. She says what she wants to say and is not afraid to say it. At saka she has a way of saying things na may pagkakikay, na may pagkataray, yung fatal combination of both, 'di ba? Parang And you still love her for it. hindi siya hindi siya yung pa-please. Saka hindi siya abrasive. Oo. Although some people are trying to make it appear that she is Oo. not only abrasive but also callous. At saka mataray. Di ba? Ganun talaga. May mga nagpapakala naman no. Alam mo naman. Ay, Naku, ayoko sino na naman ba? comment. Naku. Yung mga insecure. Naku. Diyos ko, Sa Dad. mundong ibabaw, malaking bagay talaga. And this success of JM and Fiang debunks the area of Hope Soberano na masama talaga ang love team culture. Okay. Diyos ko, huwag na natin yung starlet na Diba? yon. What I'm trying to say is, siya nagpasimula nun, di ba? Ah. At the fact na isang international award na hindi dito ay gumawa ng best love team. That means, kahit sa ibang bansa, na maraming nananalig sa power at popularity ng magkatambal. Tsaka yun tawag dito, phenomenal ang kanilang popularity. Diba? It all started sa PBB. Ako kasi Paglabas, ayun na, bongga na. As far as them being phenomenal is concerned, hindi ko pa masyadong nararamdaman yung phenomenon. So, mananalig lang ako talaga sa phenomenon pag super box office hit yung movie. I think it will be. Tapos yung natalo nila yung leading love teams. Kasi nga, both rich pala ito galing sa mga fan ng botohan. So if they are proclaimed as winner and then ibig sabihin nun, their fans are so gung-ho, their fans are so supportive, their fans are so aggressive. Kaya natalo nila yung mga established love teams. Doon ako maniniwala, totoo nga. Andiyan na talaga sila. Talagang sinasagpag na nila yung pwesto I nila. think they will win kasi malawak ang kanilang fan base Di ba? Tsaka iba yung mga fans nila talagang talagang of the voting kind. Ibig sabihin, kung may mga poll na ganyan, talagang nagpa-participate sila. Yes. They will not make him Ang they tanging will make masasabi them ko lang, JM, lose. pag kinuha ka namin in the nearest future, wala mga 100% ha. Ay! Dapat Bakit? totoo agad. Sabi mo agad na, opo, magkaibigan pa lang po muna kami ngayon, pero we're getting there. Ay. Wag yung mga lamay, wala akong inamin ha. Kasi pag ganon,
nakaka-disappoint. Di ba? Parang ibig sabihin, I don't think naman you're that kind of man who's taking people for a ride. Hindi. Di ba? Hindi siya And ganun. also, I don't think Fiang is the kind of young miss who deserves such kind of arrogance. Diba? Na parang bibigyan mo ng grade tapos babawiin. Ay, Naku. talk about consistency. Yun na nga. And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. You are watching the TT Show. Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.